mahirap talaga makabangon sa isang kabiguan pag wala kang relasyon sa Diyos. Kasi wala kang kakapitang, wala kang sense of purpose and meaning. Bakit nangyari ito, di ba? Saka, may maganda kayang mangyayari dito or ganito na ba to? Talagang malas ko na lang na ganito nangyari sa buhay ko. O may maganda bang papatunguhan to? Diyan papasok yung Romans 8:28. I-share ko lang to, share. Mahalagang verse ito para sa lahat ng tagapakinig, no? Romans 8:28-29. Ito yung pangako ng Diyos sa mga tao na may relasyon sa Kanya. So sabi niya, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So pag tayo po ay may relasyon sa Diyos, mahal natin ang Diyos, ginagawa natin yung tama. Pero sa likod na yan, marami pa rin naranasan na masasakit na karanasan na sometimes nagdadala sa atin sa kabiguan sa buhay. Hindi tayo dapat mangamba. Cool ka lang. Cool ka lang kasi, by accepting what happened, God is doing something good sa likod ng mga masasakit na pangyayari na dinaranas natin. At sabi nga rito, He is causing everything to work together for good, no? At part ng good na yon ay yung purpose niya para sa atin na pinakita sa verse 29. Nasabi na verse 29, for God knew His people in advance and He chose them to become like His Son so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. In other words, God sometimes allows us to go through suffering in order to humble us and to change us because gusto niya yung ugali natin mabago niya at maging tulad tayo ng ugali ng kanyang anak. Yun ang sinasabi ito ng salita ng Diyos. So, kasama doon yung patience, no? Tulad nyo, sinasabi mo yung naranasan mo dyan sa physiological reaction mo, no? Pag ikaw natutunan ng tanggapin yan at magtiwalaan kay Lord na meron siya magandang purpose yan, you learn to be patient about it. Di ba? You become peaceful about it kasi natanggap mo na eh. Na alam mo, ito yung gusto ng Diyos, may maganda siyang ginagawa dito, maaaring di ko makita ngayon, pero I know something good is going to happen out of this. Kasi ang promise niya, He causes everything to work together for good. And maybe meron rin siyang binabago sa akin, maybe attitude ko. Nabago na nga attitude mo. Share yun, di ba? Hindi na panic, kalma na. Panic mode eh. Oo, panic mode. Parang gusto mo laging, parang hindi. Yung, agit ka na, maging maayos agad. Parang, kalma lang, relax, kalma. I got you. Parang sinasabi, Lord, I got you. It's not the end of life. Yes. Ano ba? Nagbago na attitude mo, nagbago na rin ang disposition mo, di ba? Sa lahat po ng bagay, that's where you are changing. Yes. Even the things na kahit na hindi sumasang-ayon sa gusto natin, it's different. Correct. It's different talaga. Because you trust God. You trust God. Na meron siya magandang purpose dyan. Hindi natin alam. Pero may one day we may know, di ba? So, because of that faith in God, you were able to accept it. Yun yung nagbago sa'yo. Okay? Tulad si Jesus, di ba? Yung 3 times, nag-pray siya na kumari, wag na matuloy yung pag-drink na ng cup, di ba? Yung agony in the garden. Pero natanggap niya sa dulo, Father, if this cup will not pass away unless I drink it, thy will be done. Yun na yung total surrender. Kaya pagharap niya sa mga mag-arrest sa kanya, kalmado na siya. Hindi na siya nag-struggle. Pero doon sa garden, nag-struggle siya. Father, if it be possible, let this cup pass away from me. Kasi hindi pa niya talagang matanggap. Pero nung sumurrender na siya, payapa niya nang hinarap, yung mga taong nag-aresto sa kanya. Okay? Kasi may nagbago na yung kanyang kalooban. So, ganun rin po tayo. We are able to rise above our failures when we change our attitudes and our approach. Ito po. Lalo na yung matuto tayo magpatawad ng kapwa natin na kasama sa atin. Hindi nila kailangang humingi ng tawad sa atin. Tayo na ang magpatawad. Yes. Kasi minsan, patatawarin kita kung hihingi ka ng tawad sa akin. Hindi po ganon. Pero at this point, Pastor Dave, may magkakasama po tayong isang minsan nagkamali, pero nagsisi at ngayon ay nagsisilbi na sa Panginoon. Kasama natin live via StreamYard si Alvin Madronio mula sa Castillejos, Zambales. Hi, Alvin. Hi. Alvin, hello? Hello po. Ayun. Sige nga, kwentuhan mo nga kami tungkol sa iyong upbringing, kumusta ang iyong pamilya. Ano ba yung masasabi mong naging biggest failure mo sa buhay at ano ang natutunan mo dito? So ayun nga. So, syempre umpisahan natin kung bakit may failure ako.
because of my upbringing din. So, lumaki ako sa isang lugar. Taga-Olongapo po talaga ako eh. So, knowing the place of Olongapo, tawag nga nila dyan is the Sin City, di ba? Alam naman natin yan, it is a base, American base. So, alam na natin kapag American base, so maraming bar, maraming temptation, something ganyan yung places po namin. Lalo na nung 70s, 80s, yan, sikat ng 90s. Medyo naabutan ko pa po yan because pinanganak ako 89. So, yun yung upbringing na meron ako yung tahanan namin. So, first of all, inayos naman na to ni Lord. Pero syempre, gusto ko lang din i-share yung past life ko. Na yung nanay ko kasi, palagi akong kasama ng nanay ko. Pero yung nanay ko nagsusugal. Tapos yung tatay ko naman pag uwi ng bahay is nagiinom. So, doon ako lumaki. Doon, sa ganong pamilya ako lumaki. And knowing na balang araw, ito rin yung kalalakihan ko na normal lang yung ganito. Tapos yung place namin, habang lumalaki ako, nakakakita ako ng mga kaibigan ko, mga kuya-kuya ko na nagda-drugs. Yan, so nagiging mga addict. Nagda-drugs na sila. So, and talagang kitang-kita ko, eye to eye, nakikita ko talaga silang ginagawa. So, in my thinking, alam ko naman mali yung drugs, pero pwede kong gawing norm yun. At least kung di ako mahuli, di ako mahuli ng pulis, or mukhang okay naman to, sarili ko naman pera yung pantitikim ko nito. Tama po ba? So, ganun yung naging upbringing ko. And also, sa lugar namin, syempre, laking kanto kasi talaga po ako. Laking kanto ako. Yan. So, alam niyo naman ang mga laking kanto, like Tondo, or anything na maisip po ninyo pag kanto boys. Yan, laking kanto ko. So, kwentuhan dyan, more on inuman, more on girls, more on chicks. Kaya mga ganon, more on kung anong ginagawa ninyo, mga ganon. So, ako kasi noon, ganun yung mga kwentuhan ng mga kaibigan ko, kami-kami. Pero alam nyo po ito, ako kasi noon, hindi ako makasabay. Kasi siguro kung makikita ninyo yung picture ko dati, hindi ako makasabay pagdating sa usapan ng mga mag-jowa, girlfriend, boyfriend. Kasi nga, wala namang nagkakagusto sa akin that time. Kasi pag nakita niyo yung picture ko noon, kahit ako, di ko liligawan yung sarili ko. Grabe. Okay. Kasi wala po talaga wala Something na gano'n. So kaya yun yung place namin, yun yung lugar ko. Hanggang dumating sa point na wala na akong dream, wala na akong pangarap. So nakita ko yung sarili ko na ganito na lang. Magiinom ako, magsusugal ako, kita ako maliit. Even work, di ko na nga ginagawa. Masaya na lang ako sa ganung buhay. So yun nga, hanggang peer pressure. May mga kaibigan ka na pagkikwentuhan niya na rin is about sex, mga ganyan. So sabi ko nga sa inyo, dahil wala naman akong girlfriend, wala nakakagusto sa akin. So curious ako. Yan, naging curious ako sa usaping yan. Mga ganun. So hanggang dumating sa time, nakakilala ako ng isang girl. Pero bago ko nakilala tong girl na to, Christian na ako, kilala ko na si Lord. Tinanggap ko na si Lord bilang Lord and Savior. Pero syempre, dahil out of curiosity pa din sa pangyayari na yun, nakakilala ko na isang girl. So, ito yung pinaka-failure ko po talaga. Ito yung pinaka-failure ko. May nangyari sa amin ng girl. Kahit alam kong mali na gagawin yun, kasi kilala ko na si Lord. So, namali na makipagtalik, makipag-sex out of marriage. So, hindi mo asawa, mga ganon. So, may nangyari sa amin ng isang girl. So, hindi lang isa. So, isang beses. So, paulit-ulit namin nagawa yun. So, and that time, itong girl, I think 22 years old ako, 18 lang siya. And that time is, yung girl nga, parang something broken family pa, mga ganun. Kaya siguro, bumigay din sa'yo, naghahanap ng love, mga ganun. So, kala ko na buntis ko yung babae. So, kala ko na buntis ko. Kinakabahan na ako kasi that time, yung family ko, tatay ko stroke. Yung bahay namin maliit. Sisiksik pa kami doon. Tama po ba? Nagigets niyo po yung analogy ko. Di ba? Something na sisiksik ka pa sa bahay ninyo. Yung ate ko lang nagtatrabaho. That time yung family ko hindi pa Christian. Hindi pa sila nakakilala kay Lord. So, yung ganun pa rin yung family ko. Uso pa rin yung murahan. Uso pa rin yung awayan, sigawan, mga ganun. Tapos sisiksik ka pa doon, di ba? So, hindi ko na alam saan ako lulugar that time. Sabi ko, paano yan? Nabuntis ko na to, mga ganun. Pero alam nyo, may prayer ako kay Lord for 2 months. May prayer ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kapag ito hindi talaga siya nabuntis o hindi siya buntis, hindi talaga, pag napalaya mo ako sa failure ko na to, sa pagkakamali ko na to, sabi ko gano'n, magsaserve ako sa iyo fully.
share ko sa'yo, Puli. Alam nyo, nangyari yung naranasan namin yun. Naranasan ko yung June 2012. Tapos yung girl, ito po talaga prayer ko yun for 2 months. Yung girl, bigla siyang nagkaroon. Karoon siya ng mens for August, 2 months. Na-delay siya ng 2 months. Tapos nung nangyari yun, sabi ko, Lord, pinalaya mo ko dito. Hindi ko na to uulitin. Hindi ko na to gagawin. Sabi ko gano'n. Alam nyo, nag-usap kami ng girl. Never na namin ginawa. In-honor namin si Lord. And the same kami, siya naman maganda na rin yung buhay. Sobrang para ako mababaliw that time. Noong mga panahon na yun. Alam nyo po ito, sa sobrang pagbabantay ko, at hindi ko na talaga inulit yung failure na yun. Alam niyo po. Glory to God po. Di ko po kaya pero sa tulong ng banal na spirito. Okay. Ang binantayan ko po first of all yung sarili ko. First of all, binantayan ko yung sarili ko. Hindi muna ako nagbantay ng babae. Babantay ako ng babae. Tapos kung magkasama kami, matitip naman ako. Tama po ba? So first of all, binantayan ko yung sarili ko. Alam niyo paano ko binantayan yung sarili ko? Hindi po ako nag-masturbate. For 10 years, 2012 po yun, hanggang 2022, hindi ko na po ginawang Celibate. First of all, ito kasalanan. Celibacy. Opo, not necessarily celibacy, kasi in-start ko pong hindi mag-masturbate November 2012. And 10 years ago, nagpipreach ako, nagulat ako yung preaching na nabuo namin ng pastoral staff is about sex din or about honoring, ganon. So, November 20 din. Sakto na testimony ko siya. 10 years, sabi ko, alam niyo po, 10 years kong binantayan yung sarili ko. And gusto ko po sabihin sa inyo, 2022, 10 years ko siya sineselebrate. And 2022 po, kinasal din po ako. Okay. Okay. Diba? So, binigyan ako ni Lord ng magandang babae, kasama ko sa ministeryo ngayon. Yeah, so, ibig sabihin yung sarap na pwede mo maramdaman sa immorality, kaso after that may guilty. Pwede mong maramdaman na sarap sa masturbation, kaso after that may guilty ka kasi nga nadumihan mo yung sarili mo because knowing naman na alam mong si Holy Spirit, di ba? Paparamdam sa iyo yun, di ba? So, pero talagang, ayun, tiniis ko yun at inayaan ko na maramdaman ko yun sa tamang fireplace, sa tamang parameter, which is sa marriage, sa kasal na talaga kayo. Amen po. So kaya yun yung pinaka biggest failure ko na sabi ko, di ko na talaga inulit kasi para ako mababaliw, bata pa ako, anong gagawin ko. Nagigas niya po. Kaya imagine that, di ba? Madali naman mag-masturbate eh. Madali naman yung magsarili ka. Di ba? Pero even doing this, hindi ko na talaga ginawa first. Una kong binantayan yung sarili ko. At sa bawat nga, di ba Pastor Dave, yung katulad pinag-usapan natin, sa bawat failure, meron kang matututunan. Lalong-lalo na ang desisyon o yung pag-act mo on that failure ay, alam mo, itatama mo, basta nandyan si Lord. Talagang you're guided by God. Alvin, thank you. Pasensya na't gipit na kami sa oras, but thank you for sharing your story. I'm sure maraming nakarelate dyan. I'm sure maraming nakaka-relate dyan, lalo na yung kalalakihan, Ayan, gawin po nating ehemplo si Alvin. Thank you and all the best and congratulations!